Naghahanda na ang mga lokal na pamahalaan para palakasin ang flood mitigation project sa iba't ibang lungsod. Karamihan sa kanila, science-based na ang approach para sa pangmatagalang solusyon kontra baha at iba pang hazards. Kabilang na riyan ang Bacoor, Cavite. At makakausap natin sa ating programa ang alkalde ng Bacoor, Mayor Strike Revilla. Magandang gabi po at welcome sa Politico Nightly, Mayor. Magandang gabi, Dexter, Kanite, at sa mga nanonood at kay Hannah C. Ayan. Mayor, halos every year pagpasok ng tag-ulan, hindi nawawala yung mga pagbaha dyan sa Bacoor. At naranasan namin yan nung minsan pumunta kami dyan sa City Hall. Muntik na hindi makalabas dahil doon sa sobrang lalim ng baha na aming sinuong. Ano po ang isa ito sa mga nagtulak sa inyo para makipag-ugnayan na dito sa UPRI NOAA? Opo, kasi kailangan po natin tulong talaga ng mga eksperto. Dahil po talaga ang Bacoor, no, low-lying area po to ng Cavite, talaga naman pong isang malaking problema natin taon-taon, lalo na pagka bumabagyo, umuulan na matindi, lalo na po ngayon may climate change, nakikita natin talaga yung pagbaha talaga sa ating pong mga lugar. Ito po ay gaya po ng kausap natin kay Dr. Lagmay po kahapon. No? Pumunta po tayo sa kanya para po sa NOAA, Project NOAA po ng UP. Natutuwa po ako at marami po ako natutunan doon. Sa tingin ko, ang sabi niya nga sa akin po doon, ang kinakailangan po kasi ay manggaling din po sa taas. No? Kasi po meron po kaming ginagawa po ngayon at ngayon po kung taon na po ito, nasa project po, nasa listing po natin at ongoing po kami ng improvement. Kaya po ako pumunta doon kay Dr. Lagmay para magkonsulta po kung ano yung magandang proyekto kasi may nakikita po kaming dapat gawin, no? Dahil sa akin, kaalaman lang po natin tsaka sa engineering, hindi pa rin tayo ganun ka-eksperto. Kita natin na kailangan, ang Cavite po, marami po tayong mga dam. Kaya po, ang problema lang po, nagiging useless po yung dam dahil hindi po natin nagagamit. Particular po yung sa amin dito sa Bacoor, may napakalaking dam po tayo dito sa Molino, ilang beses ko na po na-i-vlog yan. No, kailangan po talaga, ito po yung NIA. Ito pong mga dam po sa Cavite, pag-aari po, operations, under supervisions ng NIA. No? National Irrigation Authority. Actually, ilang beses ko na po hinihingi ito since 2022 pa, nung pagbabalik kong mayor, no, from Congress, nag-mayor po tayo, sumulat na po ako sa kanila. Kung maaari, ibigay na sa city government ng Bacoor ang management. Hindi yun naman po nila na maintain. Silted na po yung ating mga dam. Yan po isang makikita po natin na malaking tulong po, lalo na po dito, yung malaking dam po natin, almost 11 hectares po ito. Ilang milyon tubig ang pwede po nating ipunin doon. Para po hindi bumaba ka agad dyan po sa may Sapote River. Na parating binabaha po yan. Yan po yung ating boundary dyan po sa Las Piñas at Bacoor. No? Yan po yan. Na-apekto po from Ligas, pababa po yan. Ligas, Aniban, Talabas, Sapote na po yan. Apektado na po lahat yan. No? Dito po sa side ng Bacoor. Kaya po ang... Yes, Mayor. Mayor, ako po ay Bacooreño. And I believe Dexter here also was from Bacoor at some point in his life. Doon po sa meeting nyo sa UPRI NOAA, ano po yung mga tool or technology na naipakita sa inyo given nga po na flood-prone yung Bacoor at yung meron po ba silang mga na-offer na ways para po ma-address itong problema sa baha and also yung disaster response po ng lungsod? Actually po, kung sa disaster response po, sa totoo lang, wala lang tayo sa manpower. Pero naka-ready po tayo. Meron po tayong 24/7 dito na disaster operation center. Dito po yung disaster building natin, tabi po ng City Hall. No? Yan po may mga tao po tayo dyan, no, na tumutulong po yan 24/7. Wala pong bakasyon yan. No? Yan po in case of emergency, hindi lang mo sa baha. No? Sa mga na-aksidente sa kalsada, sa mga bahay na inaatake, yan po yung nagre-response. But ito nga po, ang isang malaking challenge po kasi, nung punta ko po sa NOAA, nakita ko may mga plan ho silang ginagawa Marami pong plan. Ano? Zoning, yung mga zoning ng land use plan, gumagawa po sila noon. So marami pong plan na nakita ko ron. Pero yung mga plan na pong yun, meron na po halos sa Bacoor.
Ako mapagmamalaki ko po no, na meron din po tayo na drainage plan. No? Okay. Ang Bacoor may master drainage plan na po tayo. Ito po ay request ko po during my time in Congress at ito po ay umabot ng 3 taon ng pag-aaral po nito. Nag-hire ng consultant ang DPWH at yun po ang lumabas na dapat pong gawin sa amin sa mga drainage po dito sa Bacoor. So, hindi lang po yun. During that time din no, yung unang term pa nating mayor, yung munisipyo pa tayo nag-request din po sa Medjaica. Medjaica project po dito sa Cavite before, na ngayon po natapos na po yan. Yan po yung tinatawag na retarding basin na nandoon po sa Imus. Oh, medyo malayo. Pero Nasa may... barangay Buhay na Tubig. Oo. Nasa boundary po ng Imus at Bacoor po yan. No? Pero, Mayor, ito sa ngayon, 'di ba, ang sabi ng Malacanang, tinaas nila yung budget na inilagay para sa Local Government Support Fund or LGSF. Isa kayo sa makakatanggap nito. Kasama ba yan? Diyan ba gagastusin? Yan ba yung priority na paggagastusan ng LGSF nyo, yung sa flood mitigation programs? Yan po ang hindi ko po alam. Hindi po namin alam. Wala pa naman po kaming information about it. Pero sana nga po, di ba? Bukod po sa sinasabi kong Bacoor Drainage Plan, meron din pong ginawa ang JICA. Nag-request po ako sa kanila, nagawan din kami ng plano. Ang ginawa po ng JICA, po yung Japan po to, Japan-led po to. Apo. Sila po yung nag-study po nito. No? At may binigay din po sila sa amin na yung mga ilog namin dito, yung particular, nagtatransverse po sa Aguinaldo Highway hanggang po sa SM. Yung SM po yan, malimit binabaha, nakikita po yan. Ang balak nila ron, gawin nilang mas malapad pa sa Aguinaldo Highway, yung ilog. Parang sa akin, nakita ko, medyo imposible. Why? Yung pagbayad lang ho natin sa right of way, napakabigat na. No? Ang pangalawa ho niyan, yung funding talaga, siyempre, after the right of way payment, kailangan po natin yung, siyempre, construction. So, ito po, if I'm not mistaken, hindi ko na matandaan kung magkano po yung halaga, pero more or less 30 billion ang kinakailangan. Sabi ko, tingin ko, hindi yata feasible to para sa atin. Kasi marami pong maapekto mga bahay. Pero may timeline po ba kayo, Mayor, para ito ay maisagawa, itong mga science-based na mga projects? Well, ako, kung gugustuhin ko man, sana mas mabilis, okay po. Pero sa totoo lang, kaya po ako pumunta na po sa NOAA, kay Dr. Lakmay, para po humingi ng tulong kung ano po yung pwede namin magkaroon ng immediate intervention. Although, kaya po nang sinasabi ko, ngayon po may budget po tayo sa 2026, doon po sa 20% development fund po natin, nag-allocate po tayo ng mga projects. Ang project po ito, magtatayo po kami ng parang mini dam. Okay, yung dam po yun, no? Lalalaiman po namin, malaki po yun, and then doon po mag-iipon ng tubig para hindi po lahat sabay-sabay na bumababa. Bababa po sa mga low-lying barangays po natin. So yun po yung nakikita ko po na gagawin po ng city, no? Ayon naman kay Dr. Langmay, okay din daw yun. Dahil hindi mabibigla yung ating mga drainage, hindi mabibigla yung mga ilog natin ng sobrang daming tubig. Sir, ito po bang mini dam that you mentioned na you also consulted with UPRI, NOAA, naging factor po ba dito yung mga barangay sa Bacoor given na most parts of Niog, Zapote, you mentioned earlier, ay madalas pong affected ng baha. How can we make sure po na magiging actionable po ito sa barangay level? Yan po, meron naman po tayong coordination with the barangay all the time po yan. No, may GC po kami, may Viber group po kami. Lahat po ng instruction po natin nakakarating po sa kanila. But yan lang po, alam po ninyo, para din po the information of the body ng lahat po ng ating mga nanonood. At dito po sa Bacoor, hindi po tayo tumitigil na tayo po ay mag-alis po ng mga nakatirik po sa loob ng mga ilog. Napakarami po kasi niyan. No? Na-tolerate po for so many years. Kung makikita nyo sa mga vlog po natin, pinopost natin sa city government pages at saka sa akin po. Talagang 3-story pong bahay. Ginigiba po namin dyan po sa ilog. Meron na po kang ginagawa ngayon at may continuing pa po kami sa Zapote. No? At malimit po talaga ron. Talagang
Yung first floor nila talagang basa, Oo nga. ano po talaga ng tubig. Mm. Pero hopefully, may 100 pamilya na lang po kaming aalisin pa doon sa Mesa Pote 2. No? Malaking tulong po ito. At pagka naalis po namin sila, at meron na po kami lilipatan dyan po sa Syudad Kaunlaran. Nag-aantay lang po kasi kami ngayon. Ang nagiging problema po, challenge po talaga sa amin, siyempre, i-relocate po namin yung mga taong yun eh. No? Ngayong March, no, nangako sa amin po yung developer ng NHA, pati po si NHA, si RD Ibanez, magta-turn over sila ng 120 units sa atin. Yun po, kaya lang medyo kulang, 130 po yung kailangan natin relocate. Pero at least, yung 120 po, may lalagay na po natin doon sa syudad, Kaunlaran, para magtuloy-tuloy na po yung pag-iba noon. At mararamdaman po natin yan. No? Yung pagbabagong pong iyon, no, pagka natapos namin yun. Yun lang ho yan, isang malaking bagay na ho yan sa Mesa Pote. Malaking bagay ho yun. Pagka nagawa po namin. Bukod pa itong ginagawa po namin intervention, yun po yung yung gagawin po nating mini dam. No? Hopefully, pagka natapos po by the early next year, bago magtag-ulan next year, tapos na po yung mga dam natin dito na maliliit, mararamdaman po natin 2027 kung gaano po, kung naging effective yung ginawa po natin. Oo. Mayor, sa usapin pa rin ng flood control po, dahil dito sa issue na kinasasangkutan ni dating Senador Bong Revilla, paano po matitiyak ng inyong pamunuan na isa po kayong Revilla na yung pondo na ilalaan para doon sa mga project sa flood control ay hindi malalagay sa mga questionabling transaksyon? O naman po, siyempre po tayo po ay tumadaan po sa tamang proseso. Tayo po ay open po ang bidding natin dito sa Bacoor. Naka-online po kami. Ang bidding po ng ating pong back, no, ay open po for public. Pwede po nilang panoorin, no, online. Tayo po hindi nagtatago. Open po tayo dyan, lalo na sa pera ng taong bayan. Sir, how is the Revilla family dealing with all of this that's happening, especially at former Senator Bong Revilla po na parang natututukan lately? Bilang kapamilya po, do you believe this is somehow politically motivated? Alam nyo, for me, ang pamilya, no, siyempre nalulungkot kami. But alam naman nyo, si Kuya Bong, si Senator Bong, haharapin niya po yan. Ninimala po ako sa pinaglalaban niya. Hindi po siya nagtago, ni minsan siya po'y sumuko, di ba? At haharapin niya sa korte. Yun naman po ang tama eh. Di ba? Kung ikaw inaakusahan, harapin mo yung kaso. At naniniwala po ako sa kanya na malalagpasan niya po ito. Oo. Doon sa mga testigo, Mayor, laban doon sa kay Senator Bong, nasa pare-pareho yung tatlo, nasa Witness Protection Program. Paano kaya yung bigat nung testimonya nila laban po sa ating dating senador? Alam nyo, yan, legal na po yan. Laban ng legal eh. Yan po hindi po natin maintindihan, di ba? Sila po yung mga nag-implement nung project. Sila po pumirma hanggang sa dulo, hanggang magbayad. Sila po mga nakapirma. Kaya doon po dito po nakakatakot eh. Alam nyo, dami-dami ko pong pinipirmahan. Ako po pumipirma, ito, nandun dito sa harapan ko pa. Mga kontrata na ginawa po ng back. Sa totoo lang, di ba? Siyempre, liable ka pagka pumirma ka. Yeah. O yun liable kami dyan. Di po ba? Yun po nagtataka tayo. Bakit sila nasa Witness Protection Program lahat? Oo. Di po ba? But yun lang po tingin ko, hindi ko po masasagot kung ano po yung nangyari dyan. But kami, patuloy lang ang laban. No? Itiwala po ako sa hustisya na makakamit po natin yan. Sir, saan naman po nakatuon yung services or priorities niyo po dyan sa Bacoor? Given what's happening, ano po yung mga dapat asahan ng mga Bacooreño, especially kaka-New Year lang po? What can you assure the public na hindi po affected yung projects and services po ninyo dyan sa Bacoor? Ay, hindi tayo nagpapa-apekto po. Tuloy-tuloy ang trabaho natin. No? Yung pamilya, syempre, aside from that, diba,
Pero siyempre yung trabaho, yung obligasyon ko po sa city government ng Bacoor, kaya hindi ko po tatalikuran to. Sinumpaan ko po ito. So, hanggang ako po yung mayor ng Bacoor, pagpapatuloy ko po kung ano po nasimulan ko at tatapusin ko po lahat yan. Panghuli na lang, Mayor, mensahe nyo sa inyong mga kababayan na madalas binabaha dyan, inyong pagsisiguro, pagtitiyak na maaring bilang na lang yung araw na tawag dito na sila ay magtitiis din sa mga pagbaha dyan sa Bacoor. Go ahead, Mayor. Yan, ako maraming salamat Dexter and Hannah sa pagkakataon na binigyan nyo. Actually, hindi ako masyado nagpapa-interview At binigyan ko lang ng pagkakataon ito dahil sa totoo lang, itong pagbabaha, sa totoo lang kasama na po sa buhay natin. Lalo na po dito sa nangyayari po ng climate change. No? Ito po dapat pangyari mo. Ako'y nag-appeal na sa Provincial Development Council hanggang sa Regional Development Council na dapat po as a region, lahat po ng probinsya ay magkaroon po talaga ng drainage plan at ma-implement po at maiayos po ito. Hindi po pwede Bacoor lamang. Kasi yung tubig na nanggagaling as para Tagaytay, Silang, Dasmariñas, Imus, lahat po yan ay bababa po dito sa Bacoor hanggang po sa may tabing dagat, hanggang Kawit, Noveleta, Rosario, Cavite City. Diyan po ang mga dinadaanan ng tubig po. Kaya sa totoo lang, kailangan po talaga ng tulong namin. No, kami po mga low-lying area. Hindi lang po kami. Dapat pati po sila sa taas tumutulong sa amin. Para talaga kami po, naghahanda po kami. No? At gumagawa po tayo ng mga proyekto at programa para po sa pagbabaha natin. Okay. Pero sana naman, yung nagko-contribute ng tubig, pababa po dito, tulungan din po kami. Dapat magkaisa lahat. Maraming salamat po, Mayor Strike Revilla.